Gabriel. Kuya Fermin. Ano ba? Kalagyan ng posas to! Gabriel. Nanalo ka pala. Noong nakaraang eleksyon. Oo. Nilakad kita kagad. Kumuha ko ng matitinik na abogado para umapila sa kaso mo sa Supreme Court. Habang pinag-aaral lang ang kaso mo, inirelease ka sa custody ko. Malaya ka na, pansamantala. Ano bang totoo ang sinasabi mo? Ang buhay ko bilang kriminal. Teka muna, ang ibig mo sabihin ako pa ang Tay, sisisihin wag niyo mo. ako susumbatan o wag niyo ako sisisihin. Ipinauuna ko lang mo sa inyo na nagkaganitong buhay ko nang dahil sa inyong dalawa na inay. 19 na taon bago ko ho kayo nakita. Nasabit na ako sa iba't ibang klaseng krimen. Pero mas madalas, inuupahan nila ako. Para pumatay. Madaling pumatay, Itay. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang mga pinapatay ko, yung mga taong hindi na dapat mabuhay pa rito. Mga kriminal. Katulad ko. Mas magaan nga sa akin ang pumatay ng halangang bituke kesa mang-hold up ng mahirap na katulad ko. Ganun lang yun, Tay. Boy, hindi ko gusto nangyari sa iyo. Siguro, kung ikaw ay lumaki sa aking poder, Tay, wag na natin pag-usapan pa ang siguro lang. Ganito na ako eh. Wala na tayong magagawa ron. Tay. Gusto ko rin nung humingi ng tawad sa inyo ni Inay. Sa mga paninisi ko sa inyo. Ang kinasasama lang ho ng loob ko talaga ngayon, Itay. Hindi ko na pwedeng tuluyan si Janice. Mawawala na talaga ang mahal ko. Dahil wala na siyang kinabukasan sa akin. Kasi ganito na ako ngayon. Mahal ko si Janice, Itay. Arsenio Kayanan, may iwanan kami para sa'yo. Tama na! Tama na! Patayin na to, Commander. Sige, ilibing na yan. Commander, hindi ba meron tayong hukuman? Bakit ikaw? Bakit kayo? Yan ba hostis ang itinuturo mo sa mga tao? Ang batas ay ginawa para sa tao. Sa hukuman, tao rin na naglalapat ng parusa sa nagkakasala. Pero inalisan mo na rin siya ng karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang inalis ko sa kanya yung pagkakataong baliktarin ng pangyayari. At sa hukuman sinasabi mo, maaari siyang gumamit ng lakas, impluwensya at salapi para maligtasan ng parusa. Pipetisyon pa kayo.
Hindi pala listahan lang ng inyong mga utang ang mahaba, kundi pati sungay nyo. Nagsasanga-sanga na rin. Konting konsiderasyon lamang po hiningi namin sa inyo, Apo Layog. Anong malay nyo sa konsiderasyon? Palalamunin ba tayo ng sinasabi nyo konsiderasyon? Yun nga ho ang problema eh. Kami ang naghihirap, kayo ang nagpapasasa. Mga patay gutom, umalis na kayo. Hindi ko maibibigay ang mga hinihiling nyo. Ano ba hinintay nyo? Gusto nyo ba patayin kayo lahat? Umalis na kayo! Lakad na! Sige na! Nanganganib ang buhay ng mga kamag-anakan ni Pilo dahil sa nangyari sa kanila. Nagbabalak silang gumanti. Pero ano magagawa nila? Puro armado ang mga tauhan ni Apo Layog. Akala ko ba kinumpis ka na ng militar? Ang mga armas nila. Ang isinurenda nila ay yung mga luma at halos hindi na pakikinabangan. Maraming mga bagong balin na nakatago si Apo Layog. Sabihin nyo kay Tata Pilo na nakikiramay ako. At ipinangangako ko na magkakaroon ng katarungan na nangyari.